At ngayong gabi nga po kasama natin sina Undersecretary Parisha H. Taraji. Siya po ang Undersecretary sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at chairperson din po ng Juvenile Justice and Welfare Council. At kasama niya po ngayon si Attorney Tricia Claire Oco. Siya naman po ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council. Good evening po mga ma'ams. Good evening naman. Ma'am, alam ko po na this is not the first time that we already featured po no, yung Juvenile Justice Welfare Council. Pero para po dun sa mga hindi nakapanood ng una nating mga episodes, no, ano po ba itong Juvenile Justice Welfare Council at saka ano pong mga batas ang nagke-create ng council na ito? Ang Juvenile Justice Welfare Council ay isang organisasyon na-organize dahil sa bisa ng batas na tinatawag natin Republic Act 9344 at ito yung batas na kung saan sinasaad dito na dapat i-organize yung Juvenile Justice Welfare Council para matingnan ang mga kapakanan ng ating mga kabataan. At ano po mga yung welfare na sinasabi ng bata na tinitingnan ninyo? I mean, lahat po ba ng klase na pagtulong sa mga bata o may patungkol lang po ba ito kapag yung mga bata ay nai-involve sa ating justice system? Ang batas ay talagang nakatutok doon kung ang bata ay may problema tungkol sa batas, yun ang talagang dapat pagbigyan ng pansin para matulungan siya, may saayos ang kanyang kapakanan at may access siya sa mga nararapat na tulong galing man sa gobyerno o ahensya ng gobyerno at ibang pang stakeholders na magpapatakbo ng provision ng batas ng Juvenile Justice Welfare Act. Ano po ba yung mga ahensya na bumubuo nitong council na ito? Ang pinaka-major agencies or line agencies na nagko-compose ng council na ito, una, of course, yung Department of Social Welfare and Development, pangalawa, Department of Justice, Department of Education, Department of Local Government, kasama rin ang Child Welfare Council, at kasama rin ang National Youth Council, Human Rights Commission, at may mga representative ng ating mga non-government organization, dalawa ang representative at ang mga representative ng ating mga liga ng barangay at provincial at municipal and city leagues. Ano po ba yung mga kino-consider natin na mga juvenile? I mean, ito po ba yung mga under the law, 18 years old and below? O pwedeng may mga kino-consider tayo na juvenile pa rin kahit na more than the majority age? Yung 18 and below ang sakop nito. Ang maganda dito kasi pinagbibigyan ng diin yung batang nasa ganyan edad ay tinitingnan kung paano nga ba siya matulungan, kung yung concern or batas na dapat talagang mabigyan ng pansin na yung batang lalong-lalo na nasa edad na 15 years and below na may problema sa batas ay yun ang talagang dapat pagbigyan ng tuon. Sige ma'am, himayin natin, no? So, bata ang talagang sentro ng inyong pong pagtulong dito, no? Tapos yung mga bata po na tinatawag na in conflict with the law, no? Yung ibig sabihin, meron silang nangyari sa kanila, no? Na kailangan dumaan sa justice system natin. So, ito po bang mga batang ito, pwede po dito yung mga biktima at saka po yung mga mismong gumawa ng certain crimes under the law? Well, sakop ng provision ng batas, yung bata kasi kung sinasabi na nakakommit o nakalabag sa batas, ang paniwala natin dyan, sila ay medyo biktima sila. Dahil yung pag-iisip nila nga ay tinitingnan natin na dahil sa isip na medyo hindi pa siya masyadong develop ang kanyang pag-iisip, yung
na tinatawag natin yung concern on discernment, na pwede silang mabigyan ng tulong dahil ang kailangan natin matingnan yung aspect of their being at that age, no, na 15 and below, na kung nakalabag man sila or na may problema sila sa batas at iyon ay hindi naman dahil sinasadya nila or alam nila kung ano yung hindi dapat, kundi talagang nagiging biktima sila ng pagkakataon or circumstances. Paano naman po yung mga biktima mismo? Kunwari po, naabuso sila ng isang matanda. Kasi isipin natin na parang pwede rin naman sila na ma-undergo o magkaroon ng ano dun sa ating justice system, no? So, paano naman po sila natutulungan din ng council kung sakop nyo pa rin po sila, ha? Itong pagtulong sa kanila, gusto natin bigyan ng diin na ipairal yung restorative justice. Dahil nga gusto natin yung punishment or pagtrato sa kanila hindi punitive, kundi restorative justice dahil sa kanilang edad. At dapat bigyan sila ng tulong or i-access sila sa mga tulong ng programa ng gobyerno na kung saan ang kanilang pagbabago at tulungan sila matingnan kung ano yung dapat gawin nila para gumawa sila ng tamang hakbang na nakapaloob sa batas. At yun ang tinutulungan sila at meron tayong mga programa na pinapairal ng mga iba't ibang ahensya kasama ng DSWD and even our local government units na magkakaroon ng programa where these children can be accessed so that they can be assisted to be developed into a productive child or children at magiging contributor sila sa kanilang mga pagbabago kasama na rin ang kanilang pamilya at komunidad. So sige, attorney ako. May dagdag din ako dun sa question mo yung tungkol sa biktima. Meron tayong ibang mga batas na nagko-cover naman nun. Halimbawa, yung tinatawag natin na RA 7610, Special Protection of Children Against Exploitation, Discrimination, yun naman ang nagko-cover doon. So ay itong batas natin na RA 9344, nagpo-focus siya sa mga batang naglabag sa batas, pero meron tayong iba't iba pang mga batas na nagpo-focus naman doon sa mga biktima. So holistic naman yung ating approach. Yung nakalagay doon sa sa ating batas sa RA 9344 na dapat yung mga batang naging biktima, whether ang nagbiktima sa kanila ay isang adult o isa ring kapwa nila bata, dapat nabibigyan din sila ng sapat na serbisyo para sa kanilang healing. Ma'am, i-specify natin kung ano na po yung mga naitulong nitong Juvenile Justice Welfare Act, pati na rin po ng council. No? Ano-ano po ba yung mga pinoprovide ninyo? Mula doon sa umpisa po, mula po ba sa pag-provide ng legal counsel, sa pagtitrain ng mga abogado at saka po ng mga mahistrado natin, so kung paano po tanungin ba yung mga bata in conflict with the law, paano sila bigyan ng extra leeway kapag nandun na po sa court proceedings. Ano-ano po ba yun? Kasi kanina na-touch upan nyo na rin po yung restorative justice. Kapag sila po ay nahatulan na may ginawa, na guilty talaga sila doon sa nagginawa, no? So paano sila, ano po yung mga pasilidad na kung saan sila mapupunta and all? Kanya-kanyang ahensya, may kanya-kanyang programa. At gusto kong umpisahan sa DSWD. Okay po. Meron tayong ginagawang mga tinatawag natin na diversion program. At kasama sa mga programa na ito, ang paglalagay ng mga facility kung saan sila pwede ilagay. Meantime, tinutulungan sila para may ayos ang kanilang mga pag-uugali at ang pag-isip nila para ma-observe nila kung ano yung nararapat na gagawin nila. Dito sa diversion program, ginagawa natin para yung kanilang atensyon, pananaw sa buhay, ay dapat doon sa magandang asal, kung paano sila makabigay ng tulong, not just for themselves or to develop themselves, but for their families and for the entire community. Dito ginagawa sa diversion program at basic talaga yung counseling.
psychosocial intervention, particularly through counseling, binibigay ito ng ating mga caseworker or social workers doon sa mismong facility where they are placed, or even through also the community and even through their family. So counseling, and they are also involved and engaged access to the different productive activities na kung pwede na silang bigyan ng mga tamang training or mga capacity building activities sa edad nila, pwede na yun may bigay. Pero ang tutok talaga doon sa pagbibigay ng counseling para magawa nila yung magandang asal at magandang pag-uugali para hindi sila makalabag sa batas at hindi sila magka-problema sa batas. Ano-ano po ba yung mga pagbabago o mga inamyendahan dun sa Juvenile Justice Welfare Act? At saka bakit po kaya naisip ng Kongreso na amendahin ito? Yan po ang sasagutin ng ating mga kasamang guest dito. Huwag po kayo maglilipat ng channel. Magbabalik po ang Justice on Air. Sinasali sa batas na ito, ini-strengthen nga yung council. Ang ibig sabihin, ini-strengthen in the sense na yung pagbubuo ng